The new command is for us to work it out. Yung pag-ibig na ito, it is for us to work out with fellow believers. Dapat ito ay maipakita natin, maipahayag natin, maipadama natin sa ating, kanino pa ba? Kapwa mananampalataya. Sabi ng verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ano bang ibig sabihin nitong huling talata? To love each other is our profession of faith. It is our profession as Christ's disciples. Ibig sabihin profession, ito yung ating pinapahayag. Ito yung ating pinapakita. Sabi ng ating text, you love one another, by this everyone will know that you are my disciples. Kapag nagmahalan kayo sa isa't isa, sa pamamagitan nito, you profess to other people, to everyone sa mundo na kayo ay talagang aking mga alagad. Pangalawa, to love one another or to love each other is our proof. Ito ay patunay na tayo ay tunay ngang mga alagad ni Jesus. Wala na ibang konkretong patunay na masasabing tayo mga tagasunod ni Jesus Christ Kung hindi yung tayo ay nagmamahalan, hindi lang sa salita, kundi sa ating mga ginagawa. Yung pagmamahal, we must understand that it is an active word. Dapat ito ay ginagawa. Hindi lang siya binibigkas. Pag sinabi mong I love you, dapat kakibat nito yung responsibilidad na patunayang ikaw ay nagmamahal sa paanong paraan. Siyempre, kung sa usapin ng pamilya, pag mahal mo ang pamilya mo, maghahanap buhay ka para itugunin yung mga pangailangan ng iyong asawa, ng iyong mga anak. Kahit maganda, hirap-hirap ka pa, gagawin mo yon, susuin mo yon. Kaya nga ako sa mga kapatiran natin dito na talagang iginapang ang kanilang pamilya. Kahit to the point na may kahirapan man, may sakripisyo man sa part natin, hindi natin yun alintana dahil ang mahalaga ay pinapatunayan natin yung ating sinasabing mahal natin ng Panginoon. At sino ba ang object na dapat nating paglalaanan noon na pwede nating panghawakan at makikita? Siyempre yung ating kapwa, ang ating kapananampalataya na imahin niya ng ating Panginoon. And of course, to love each other is our purpose. Ano pa't naging simbahan tayo para lang ba magsaya-saya dito at magpalakpakan, kantahan lang tapos uwi na? No. Ang purpose kung bakit tinawag tayo na maging bahagi ng isang iglesia para dito natin maramdaman ang pagtutulungan. Kung ikaw ay nakulangan ng tulong, maaaring sa iyong pamilya, sa katrabaho, sa iglesia, mararamdaman mo yan sa iyong kapatiran. That is the purpose. Meron kang kasangga, meron kang kakampi, meron kang kapatid, meron kang kaibigan, meron kang kapamilya. Yan dapat ang maramdaman natin sa iglesia. That is our purpose as Christ's disciples.